So yun mga kapatid, mga kaibigan, share ko lamang po sa inyo mga kapatid ang Unstoppable. Unstoppable mga kapatid, ito ay nangangahulugang hindi mapigilan o hindi matalo o hindi mahadlangan. So ang unstoppable mga kapatid, nangangahulugan na hindi ito mapipigilan, hindi matatalo. Dapat mga kapatid, mga kaibigan, kapag nasa atin yung salita ng Panginoon, dapat hindi tayo talunan. O nangangahulugang ito na kapag nasa iyo ang salita ng Panginoon, hindi mo dapat ito pipigilan, mga kapatid. O hindi mo dapat ito hahadlangan. Unbeatable, impossible to stop. So, meaning to say, ito ay tumutukoy sa isang tao, puwersa o sitwasyon na nagpapatuloy at hindi kayang pigilan ang pag-unlad o ang lakas o paglakas, lalong paglakas, mga kapatid, mga kaibigan. No? Kung nakikita nyo ito mga kapatid, yung dalawang samples o parable, yung stoplight and then yung arrow, o bigyan ko kayo ng isang halimbawa mga kapatid na alam niyo yung dam, yung tubig. Pag sinabing dam, ito ay imbakan ng tubig mga kapatid, mga kaibigan. Itong isang malawak na lugar na kung saan meron ditong running water. Then, yung dam na ito ay malaki, kumbaga malaking imbakan ng tubig. Isipin natin na yung dam na yon 99% na nag-overflow yung tubig niya. Then, meron siyang pader na kung saan yun ang yumayakap sa tubig. Yun ang pumipigil upang hindi ito mapakawala o magpakawala o masayang mga kapatid, mga kaibigan. So, kung isipin natin mga kapatid yung dam na yun, kung isipin natin na kung magkakaroon yun ng butas na kasing laki ng piso, alam nyo naman yung laki ng piso, no? Magkaroon yun ng butas kapatid sa gitna. Kapatid, walang sino man na tao ang makakapigil nun, yung pagragasan ng tubig. So, ganun din kapatid ang unstoppable, no? Ganun din kapatid yung gantimpala na matatanggap natin sa Panginoon. Pag meron tayong unstoppable sa puso natin, meron tayong pwersa, no? O sitwasyon na nagpapatuloy at hindi kayang pigilan ang pag-unlad o ang paglakas, mga kapatid, no? Unbeatable, impossible to stop. Kagaya ng stoplight na to mga kapatid, no? Kapag mag-green siya, no? Kapag mag-green siya, so mag-go siya. So walang makakapigil sa kanya, no? Hindi siya po pwedeng pahintuin kasi nga naka-green light. So meaning naka-go. Sa mga pamilyar dyan sa kalsada, so alam nyo ang ibig sabihin nito, sa LTO pa lang, pag maka ng driving lesson, then meron kang kukuha ka ng license, so manual yan mga kapatid, mga kaibigan. Kumbaga isa yun sa training, isa yun sa ipinapakita doon na sa lesson na yung green is go. Kapag naka-go, hindi ka po pwedeng sumingit o mag-counterflow kasi nga naka-go yun, mga kapatid, mga kaibigan. Pwedeng madisgrasya, no? So, ano nga ba ang ibig kong sabihin dito mga kapatid? Sa buhay Kristiyano, sa buhay mananampalataya, dapat unstoppable yung puso natin, no? Lalong-lalo sa salita ng Panginoon, dahil kailangan ito sa huling araw. Sa loob ng huling araw, mga kapatid, alam naman natin na ang lugar sa panahon natin at ang sitwasyon ng lugar natin ay medyo magulo na, crisis, medyo hindi na natin maunawaan ang takbo ng panahon, mga kapatid, no? So pumapaloob tayo sa mga huling araw. So meron dito na mga palatandaan ang Bible sa Mateo chapter 24, pinapakita doon na magkakaroon ka ng mga digmaan, so at iba't iba pa, no? Pero isipin natin na ang salita ng Panginoon, kailangan natin tong hindi pigilan sa buhay natin, na ipangaral
o bata ka man, matanda ka man, lalaki ka man, babae ka man, kapatid, kailangan ka ng Panginoon bilang isang tagapangaral. Oo, hindi kailangan maging mangangaral lahat, pero kapag isa ka sa kabilang na kinokonvict ng Panginoon na mangaral ng salita ng Panginoon, huwag mo siyang pipigilan. Unstoppable, sabi ng Roma chapter 1 verse 16. Sabi dito ni Paul, hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Word of God is a power of God, kapatid. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Walang makakapigil sa kapangyarihan ng Diyos. No? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din naman sa mga Grekyo. Kapatid, isa pala itong kaligtasan sa bawat sumasampalataya. Ngayon, paano sila magkakaroon ng pananampalataya kung wala silang mapapakinggan? Roma 10:17, ang bunga ng pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at ang bunga naman nito ay pumapatungkol sa salita ni Kristo. Meaning to say, huwag natin pipigilan ang salita ng Panginoon. Unstoppable. Kung nakikita niyo itong araw na to, mga kapatid, bumulusok. So, ganun din dapat yung salita ng Panginoon. Tumatagos sa kabilang pader. No? Kumbaga, hindi siya kayang pigilan. Hebreo 4:12, sabi ron, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, matalas sa magkabilay talim. Ito'y tumatagos sa ikabuturan, kasukasuan, utak sa buto, ang nakakaalam ng mga binabalak at tinatahak ng isip at puso ng tao. Kumbaga, hindi siya mapigilan. No, tumatago siya kahit saan. Kung magtago ka man sa pader, marinig mo ang salita ng Panginoon, tatagusin ka nito. Kapatid, kailangan tayo ng Panginoon na tagapagpahayag ng salita ng Panginoon. Tulad din nila, mga kapatid, no, kailangan din sila ng Panginoon. Kailangan sila ng Panginoon. Silang mga makikinig ng salita ng Panginoon. Kaya, huwag mong pipigilan ng salita ng Panginoon. So, bakit kailangan natin gampanan yung pagiging unstoppable ng Word of God? So sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 3, sabi rito, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong karunungan o katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang mga hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makakinig ng katotohanan. Sa halip, ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kailangan, sabi ni Paul, no, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9, kung hindi ako nagkakamali, 24:2 onwards, no, about ito sa discipline, sa paligsahan. Alam naman natin ang paligsahan, hindi mo yan pwedeng pigilan, lalo kapag nasa marathon, tracking field, o any athlete na naglalaro sa sports. Hindi yan sila po pwedeng magpaliban o ipaliban nila yung isang confident na o isang turo ng isang coach na kung saan yun yung magpapanalo sa kanila. Hindi nila yung pwedeng magbingi-bingihan sila doon. Gagawa talaga sila ng strategy para mapagtagumpayan nila yon. Buong lakas na hindi mapipigilan. Sitwasyon na nagpapatuloy. Kapatid, puwersa, kailangan din nila ng puwersa, no? At yun ang tinatawag na unbeatable, impossible to stop. So, hindi kailangan nilang huminto sa gitna ng takbuhan at magtanong, saan ka pupunta? Hindi po pwedeng ganon. Kailangan po focus ka. So, ganon din kapatid ang salita ng Panginoon. Kailangan hindi natin to ipinaliliban
napapanahon man o hindi, kailangan natin ito ipangaral. Bakit? Mayroong dalawang tagapangaral dito sa mundo. Una, nangangaral ng magandang balita ni Kristo. Pangalawa, nangangaral ng ibang magandang balita na hindi mula sa kay Kristo. Basahin natin yan, kapatid, sa Galatia chapter 1 verse 6. Nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng kagandahan loob ni Kristo, at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na magandang balita na naiiba sa ipinangaral namin sa inyo, parurusahan nawa siya ng Diyos. Sinasabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parurusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa sa tinanggap na ninyo. Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Nais ko bang mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Alam naman natin, mga kapatid, no, na si Pablo, isa itong mangangaral, isa itong evangelism, no, saan mang dako. Hindi niya ito pinaliban. Kahit nung panahong nakakulong siya, no, meron pa rin siyang hiniling sa Panginoon, at pinagpatuloy niya pa rin yung sitwasyon na pangangaral niya kahit nasa mabigat siyang sitwasyon. Inutusan niya pa rin si Timoteo at iba pang mga mangangaral, mga kapatid, upang hindi mapigilan ang paghahasik ng salita ng Panginoon, upang lahat ay maligtas. Amen? Kaya kapatid, kung isa ka sa gustong magpagamit sa Panginoon upang magpahayag ng mensahe niya, kapatid, ipag-pray mo yan sa Panginoon. Huwag na huwag mong pipigilan ng salita ng Diyos. At kung ikaw man ay isa na rin tagapangaral o tagapangasiwa ng salita ng Panginoon, kapatid, no, kailangan mo yan gawin, napapanahon man o hindi, dahil yan yung kalooban sa atin ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Sasamahan tayo ng Holy Spirit, hindi niya tayo iiwan. Kaya kapatid, sana naunawaan nyo na ang unstoppable ay kailangan hindi ito pinipigilan. Kailangan pinakakawalan ito, mga kapatid, dahil isa itong kapangyarihan ng Diyos na hindi mapigilan, mga kapatid. Kaya yun lamang po, purihin po natin ang ating Diyos, Ama, Anak, at yung kanyang Espiritu Santo. Mga kapatid, God bless us all. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Amen.